Jazz, ako na bahala, ipadala mo na. Ngayon, 60 segundo ang pit stop niya. Pangalawang pit, standby. Nagtatapon sila ng mga baril, ikulong nyo sila. Mag-ingat ka, Jazz. Tumalon ang deputy na may tutok na baril, pero hindi susuko ang tao. May pulang ilaw sa harapang Tesla. Sumingit ang driver pero nawalan ng kontrol. Hugutin natin ito. Silipin natin ang banggaan sa ibang anggulo. Yung 28 bounce, hindi pa nag-blue light. 3 beses na akong lumipad. Sige, Fisher. Sige, blue light na. Pinailawan nila ang Ford Escape at nagsignal ng kanan bago lumipat ng linya. Malapit na ang ika-28 bounce, maganda at tingnan natin ang mangyayari. Hindi pa nila alam kung hihinto siya, liliko sa exit o tatakbo palayo. Tuloy kami, susundan pa rin si ika-28. Imbis lumiko sa exit, bumalik siya sa highway. Energy 01, kopya ko. Ang ganda ng tinatahak natin. Katamtaman ng trapiko ngayon, 71 at 6 na po sa gitna para sa pit stop. Ayos pa, nasa 28 pa rin bounce sa speed, lagpas 9 na po. Katamtamang trapiko. Sila ang pumili. 180 degrees pinaikot ng driver. At ganun lang, tuluyang nakabawi siya. Napaikot na naman siya. Ipadala mo na, Jazz. Ako na bahala. Ipadala mo to. Gumawa siya ng 300 at 60 segundong pit. Pangalawang pit, standby. Nagtatapon sila ng mga baril. I-box nyo sila, Mag-ingat kayo mga pare. Bumukas ang pinto ng pasahero, pero imbes na tumakbo siya palayo, agad silang sumuko. Nakuha ni Dog Catching and Stray Control Program ang aso. Ayos ang release. Nakuha na natin lahat yan, mga tol. Lumabas ang pasahero. Halika, taas kamay mo. Sinundan ng driver. Halika na. Gusto kong pumunta kayo doon. Nagsisimulang mahulog ang pantalon ng driver Patuloy kang nahuhulog, lumingon ka. na naglalabas ng baril sa loob. 5 suspek ang inalis mula sa sasakyan. Nagkakulab ang grupo, nagkaroon ng banggaan ng lumang sasakyan, walang nasaktan. Tingnan mo ito. Alas 10:30 ng umaga, hinahabol ng mga pulis sa East Point, Georgia ang isang ninakaw na Jeep Cherokee na papunta rito. Halos sumalpok pa sa police cruiser. Inikot ng opisyal ang sasakyan para sumali sa matagal ng habulan gaya ng makikita mo. May mga warrant ang driver ng ninakaw na jeep mula sa 4 na jurisdiksyon. Ayan na ang jeep, sinusundan ng isang hindi markadong police cruiser. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sasakyan ng pulis. May ilang pulis na dumaan sa shortcut para salubungin siya sa paanan ng burol. Tumawid ang ninakaw na jeep sa kalsada at lumipad papuntang shopping center. May 12 pulis na sumusunod sa kanya ngayon. Nag-pit maneuver ang tropa ng Georgia State. Tingnan natin ulit yan. Ito ay kuha ng cellphone na kinuha ng isang tao sa parking lot. Napalibutan na ngayon ng pulis ang driver. Lumabas ka sa field. Hindi tiyak kung live wires yon, pero dahil naputol ang poste ng kuryente, delikado ang crime scene. Itataas mo lang ang mga kamay mo. Dapat sa lupa. Nahulog siya mula sa likod na upuan kasama ang backpack na may nakatagong ninakaw na baril. Bantayan mo ang kotse. Arestado na ang driver. At ngayon mukhang oras na para sa paglilinis. Kakapasok lang ng duty ang isang deputy ng Rockdale nang makita niya ang ninakaw na Hyundai Elantra na hinahabol ng mga deputy mula DeKalb County. May asul tayong Corolla, DeKalb sa county. Lahat pumunta malinaw. Nag-U-turn siya at sinubukang habulin ang habulan. Lahat kayo,
eastbound dumaan sa Figman malapit na sa statement. Iniisip ng mga deputy na posibleng konektado ang lalaki sa serya ng pagnanakaw sa mga panaderya sa Silangang Baybayin. Sumampa siya sa interstate at agad nabawi ang distansya. Nilampasan niya ang mga deputy at agad naabutan ang ninakaw na sasakyan. Nasa 8 na kami. Na ngayon ay lumilihis na papunta sa media. Kakarating lang nila sa labas ng kalsada sa 88. Pabalik na kami sa Rockdale gamit ang Access Roller Bomb Me. Paikot-ikot ang driver sa linya, umaabot ng 120 milya kada oras. Malinaw na ang football. Sinusubukan siyang pantayan ng deputy pero imposible iyon. Lumayo siya sa access road. Pero nasa likod lang niya ang deputy. Kumaliwa siya sa Flat Shoulder Pass. Nasa Devon De Leon, kakadaan lang namin sa Fieldstone. Mabagal sila, parang ticket lang ito. Ticket, baby, Cox Green 41 Central. Hindi alam ng suspect may matalim na kurbada sa unahan. Dumudulas siya sa damuhan. Galing siya sa Irish Drive intersection at binangga ang sasakyan ko. Tumalon palabas ang deputy na nakatutok ang baril pero hindi basta-basta sumusuko ang taong ito. Lumabas ka ng sasakyan, lumabas ka ng sasakyan, lumabas ka ng sasakyan, lumabas ka ng sasakyan, lumabas ka ng sasakyan ngayon, lumabas ka ng sasakyan, lumabas ka ng sasakyan. May warrant ang suspect sa armadong pagnanakaw kaya pinaniniwala ang armado siya. 73. May iba pa bang unit na may problema? Oo, nahuli na siya. Hindi. Nasa akin ang F. Kunin mo ako. Alam mo anong F meron ako? Alam mo kung ano ang akin? May baril siya sa kamay. Nakilala na may baril ang lalaki. Alam mo kung ano ang nasa akin? Kung di nila alam dati ang dala niya, alam na nila ngayon. Tumigil ka na sa pangungulit sa akin, bruha. Anong problema mo? At pagkatapos, tanong na lang kung saan siya ilalagay. Saan kaya siya pupunta? Ilagay siya sa kotse niya. Walang pake. May balita ang Atlanta Police na may suspect sa pagnanakaw na nagtago sa apartment na ito. Kamusta kayo? Alam ko kung saan kayo pupunta. Sana, nandyan ba siya? Malamang. Oy, papasok na kami. Itas ang mga kamay mo. Ay, tay! Lumabas siya sa likod na bintana at tumalon mula sa kama. Kakatalon lang niya sa bintana. Putang ina, Diyos ko. Hinahabol na nila ngayon ang paa ang suspect na totoong tumalon sa bintana. Dito mo siya kunin, huwag gagalaw. Tinaser niya siya pero parang wala namang epekto. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Uy! Grabe ang wild! Tumalon ngayon ang mga suspect sa dalawang bintana na sobrang wild kapag iniisip mo may 5 pulis na naghihintay sa kanya sa ibaba. Tumalon siya palabas. Kausapin natin siya sa ikalawang palapag. Sa tingin ko siya ang tatakas sa bayan. Sinubukan ng mga deputy sa Glenn County na pahintuin ang pickup truck na kamakailan lang tumakas mula sa kanila. Sandali lang. 3 deputy ang pilit siyang kina-corner. Alisin mo ang kamay mo, 10-8. Tama sa alon at gilid. Ang nangungunang sasakyan sa habulan ay naghahanda na subukan ang pit maneuver.
Sige, radyo lang ang kailangan namin. Nasa timog ng Sport, palabas ng Altama at Avenue. Bilisan, 3. Fail pit. Timog pa rin kami papunta Squirrel. Bilis 85. Maghintay ka lang, mukhang liligo kami kaliwa. Oo. Kakadaan lang kami sa Altama. Ang bilis niya ay siguro mga 100. Sige, papasok na sa Waverly 5. Tumawid ang driver sa harapan ng bakuran pero nasa likod lang niya ang mga pulis. Nandyan si Blooper, nasan ka? Oo, iikot lang sila pabalik sa harap. Lahat pupunta sa dulo ng Mox Drive na walang labasan. Iisa lang ang daan papasok at palabas na ginamit niya. Sinusubukan nilang harangan siya. Tumakbo lang siya papunta sa kotse ko, mga pare. Binangga niya ang kotse ko. Binangga niya ang kotse at tumakas. Paparating siya sa'yo, Robbie? Hindi niya ako agad naririnig. Ayos lang ako, totoo ang kotse ko. Siya ang tama sa kalsada. Sige. Ipakita mo sa akin ang iba pa. Ipakita mo sa akin ang iba. Sa kung anong paraan, nakatakas siya at napinsala pa ang 2 pang sasakyan ng pulisya sa proseso, kaya 3 na ang hindi magamit. Tumawag sila ng backup. Sige, lahat kayo, pigilan niyo muna ang trapiko. Papasok na ako sa Waverly Pines. Ibigay niyo sa akin ang radyo. Ngayon, nagtutulungan na lahat para mahuli siya, pati ang sheriff ay rumisponde. Binangga ng driver ang harang. Big 50, Big 1050. Tumakbo pa rin siya at binangga ang sheriff. Ngayon, ang sheriff na ang nangungunang sasakyan sa habulan. 3 deputy ang sumusunod sa sheriff. Tatawid kami sa chapel papuntang Scranton. Ngayon ganito rin sa gitna ng intersection papuntang timog sa Spur. Anong ginagawa niyo? Sige, nandito na tayo sa Spur. Siya lang. 1050 out. We're blocked him in. The pit, tagumpay, ngunit ngayon ay napalibutan na siya ng mga baril sa lahat ng anggulo. Sa gitna ng mga pangyayari, hirap si sheriff makalabas sa kanyang nasirang truck dahil sa banggaan. Binuksan niya ang pinto at sumama sa mga deputy habang inaalis nila ang pasahero at driver, 4 na taong gulang na si Grant Billings. Oh, nagkamali ako. Scott, sang-ayon ako pero hindi ako nandito para sabihing tama o mali ka. May mali akong nagawa. Oh, at huwag natin kalimutan ang tungkol sa iba pang mga Deputy 40, may 70 sasakyan tayo. na sana ay hindi maghihintay ng matagal bago dumating ang mga tow truck. Naniniwala ako na ang sasakyang iyon ay patungong Hilaga, dumadaan sa Melon. Isang opisyal ng Cobb County ang nakakita ng sasakyang konektado sa kamakailang insidente sa Miami sa COBB Parkway. Murder 50. Susunod ako sa sasakyan. Nasa Trout Parkway kami, pabalik sa England Mall, tatapusin namin silang lahat. Sinubukang harangin ng ilang opisyal ang Jaguar. Napahinto na namin ang sasakyan, nagnanakaw at sumusunod, ninanakaw ang sasakyan. Habang pinalilibutan ang sasakyan ng mga may baril, biglang umarangkada ang driver. Papalabas na kami sa Count Parkway, mukhang liliko siya. Iniiwasan niya sila sa mall pero dikit pa rin sila. Tatapusin na natin silang lahat. Parkway. Naipit siya nila minsan. Tapos naipit na naman siya. Pupunta kaming lahat. Panoorin natin uli ang banggaan sa ibang anggulo. Habang naglalabas ang airbag ng opisyal, mabilis siyang lumabas ng patrol car at tinutukan ng baril ang driver. Napalibutan na ang suspect ngayon.
Lumabas siya sa passenger side ng sasakyan. Humiga ka, sino ka? Lumuhod siya at gumapang palapit sa mga pulis. Tuloy lang. Hanggang sa mahuli ang suspek. Kailangan mo ng ambulansya. Nakahiga siya sa sahig, tinamaan ka sa muka. Tumutugon ang mga pulis sa Duluth, Georgia, matapos tangayin ang kita ng clerk sa gasolinahan at convenience store na ito na may mini casino. Ano itsura niya? Anong suot niya? Nakaitim siyang hoodie? Itim na hoodie. Oo. Sige, nakasuot siya nun. Oo. Itim na hoodie. Siya, nakamask. Pwede sana akong... Maskara, itim na hoodie, maskara. May video ka ba? Wala ako sa rescue video, sir. Nagtatrabaho lang ako dito. Nasaan ang manager mo? Siguro natutulog sila ngayon. Sige. Tawagan mo sila. Lumabas ang opisyal para silipin kung nandyan pa ang suspek. Lumabas ka na, halika dito. Dito siya nagtatrabaho. Sige, hindi siya yon. Hindi. Sige, nagtatrabaho siya para sa'yo. Sige, pasensya na. Nagbalik ang opisyal sa tindahan at nagtanong muli sa tindero. Sandali lang. Hindi lang isang tao, dalawa sila. Dalawang tao ang nandoon. Sinuntok ka sa mukha ng isang tao at tumakbo siya palabas. Oo. Or saan naman napunta yung pangalawa? Hindi, pagdating niya, sinuntok niya ako. Sige, parehong tao, dalawang beses. Malamang sila pa rin yun. Oh, Pareho ba suot niya? pareho ba silang nakaitim na hoodie? Hindi mo kailangang maging eksperto para mapansin na may hindi tugma sa kwento niya. Nawalan ka ng malay? Oo, Gaano katagal yon? ginising mo ako yung babae. Maraming bahagi ng kwento ng lalaking ito ay hindi tugma. Tingnan mo ang lungsod ng Duluth. Sa security camera, may lalaking lumabas ng tindahan na nakaitim na hoodie, pumunta sa dumpster at pagkatapos ng ilang minuto, lumabas na nakaabong hoodie. Pumasok siya na suot ang isang damit, lumabas na iba na ang suot. May susi ka ba sa dumpster? Si Danny, trabahador mula sa dumpster, ay sumiksik ng kamay sa bulsa. Anong meron ka dyan sa bulsa mo? Na halatang puno ng pera, Kumakaluskos pa. Halika dito, Danny. Halika dito, tumigil ka. Danny! Danny, tumigil ka. naaresto siya matapos ang pagtatalo ngunit iginiit ni Danny ang kanyang pagiging inosente. Naglabas ka ng mga gamit at pera mula sa bulsa mo. Sabi ko sa video, ayos lang, may pumapasok at may dumpster. Sige, Oo nga. bumalik ako, nandun ka rin. Oo. Suot mo pa rin ang parehong damit. Sige, wala ka bang nakita? Wala kang kilala na pwedeng gumawa nito o wala kang alam na ganun? Hindi, nangangako ako sa'yo, hindi ko talaga kaya. Ang pangtanging paraan para malaman ang totoo ay ang security footage na ilang araw pa nilang nakuha. Binuksan ng kahera ang kaha, kumuha ng bungkus ng pera at binilang. Inilapag niya ang ilan sa counter. Biglang may kakaibang lalaking sumugod sa tindahan. Tinangka niyang suntukin ang kahera pero hindi tumama, ngunit bumagsak pa rin ito. Ninakaw ng magnanakaw ang pera sa counter at iniwang walang malay ang kahera. Pagkalipas ng 20 minuto, nakabawi ang kahera at bumalik sa trabaho. Trabaho. Ano sa tingin mo? May bagong magnanakaw na dumating pero ngayon may sarili na siyang susi at di na nagsusuot ng sinturon. Sa kasamaang palad, binuksan ng kahera ang cash register para sa kanya, kinuha niya ang pera at saka tumakas. Dahil sa ebidensya, binigyan nila ng tsansa si Danny magsabi ng totoo. Tingnan mo, ikaw yan. Ipinakita nila sa kanya ang ebidensya. Sige, patutunayan kong ikaw nga. Tingnan mo ang sapatos mo, sige. Tingnan mo ang kamay mo. May tanong ako at depende sa sagot mo, iba-ibang kaso ang pwedeng isampa. Sa huli, binago ni Danny ang kanyang kwento. Ano ang intention mo na gawin itong mag-isa? Hindi natigilan siya. Isinadyang palabas lang yon. Nagmadali yung lalaki palabas, sinabi niya, mamaya na lang. Sinabihan ka ng lalaki na gawin mo yon. Nagawa ito ng paunti-unti. Sino sa mga lalaki? Yung lalaking biglang lumabas at nagsabing na nakawan siya. Sige, Patel. So si Patel ang nagsabi sa'yo na gawin mo yon parehong beses. Pero may tanong pa rin. Bakit nyo pa inulit? Hindi ba gumana nung unang beses? Hindi ba gumana nung unang beses? Bakit hindi ito gumana nung unang beses? Sabi niya, mali raw ang ginawa ko o may mali akong nagawa. Puro kalokohan lang talaga lahat ng yon. Inaaresto nila si Danny Curtis. Curtis, gusto kong linawin, tinawag mo ba siyang utak ng operasyon? Napanood mo ba yon? Hindi ba yon utak ng operasyon? Akin na yan. Oh, walang utak ng operasyon nakasali doon. Mukhang hindi sila kumuha ng mahusay na klase sa pag-arte. Hindi. Magkano ba ang nakuha nila? Magkano ang pera? $5,000 o
Mukhang ayos naman sila sa akin. Ibig kong sabihin, malapit na ang Lola o ang Oscars. Oo nga, yung suntok ang pinakaastig na parte. Alas 2 ng hapon, nakita ng mga deputy ng Fayette County ang ninakaw na Honda Accord na minamaneho ni Doyle na sangkot sa carjacking kanina. Habang papalapit ang ilang iba pang patrol car, biglang tumakbo ang driver. Parang isang beses lang ito na dumadaan sa ilang mga punto doon. Ang driver ay ngayon dumadaan sa mga sasakyan sa likuan. 6-4. Subukan kong makalampas dito. Sige, bilisan mo. Tinakbuhan ng driver ang ilaw at lumiko pa kanan. Orama. May stop sign sa unahan. Kakanan ito. 10-50. Oakland, 10-50. Hindi lang niya binaliwala, tinakbuhan pa niya. Diretso siya, tinamaan ng stop. Ngayon, lampas doble na ang bilis niya sa speed limit dito. May isang tao na manatili sa entrada at susubukan niyang bumalik doon. Tumalon siya sa bangketa 10-50 sa dulo ng kalsada. at pagkatapos ay umakyat sa damuhan. Dumaan ito sa bakuran, lumalabas ulit. Muntik na niyang mabangga ang isang pulis. 46, umalis na. Lumabas at isa pa. Malapit na tayong bumalik sa pasukan. May deputy sa unahan na may stop sticks. Iniwasan niya ang mga yon at tumalon sa bangketa. Lumagpas siya ulit sa isa pang stop sign. 250. Nabangga ang SUV. Itaas ang ulo nyo, itaas ang mga kamay, humiga sa lupa, ibaba ang baril, ibaba mo, itaas ang mga kamay, humiga ka. Loaded na R15 pistola yon na itinapon lang niya sa damuhan. Dumapa ka, manatili kang nakadapa, huwag mong alisin ang mga kamay mo dyan. Lumapit ang mga deputy at inaresto siya. Ayos lang ba sila? Tingnan mo ang isang sibilyan. Sa huli nalaman na 14 na taong gulang lang ang driver. Malamang pinaputok niya gamit ang bagay na yon pero hawak niya ito sa bat. Ang suspect Na dapat ay nasa gitnang paaralan pa noong nangyari ang habulan na ito, ngayon ay nahaharap sa mga kasong pagnanakaw sa pamamagitan ng pagtanggap ng nakaw at pagtakas. Nahuli siyang may baril habang gumagawa ng mabigat na krimen at bilang menor de edad. May mga kaso rin siya sa DeKalb County. Grabe. nakakatakot at nakakalungkot. 14 lang siya, tila tapos na ang araw ng pagliban sa klase at pag-Burger King. Hinahanap ni Deputy Nakota Witt ng Coweta County ang babaeng tumawag sa 11. Ayon sa ulat, may isang lalaking tumatakas mula sa pulisya na nasa loob ng kanyang sasakyan at pinipilit siyang manatili roon laban sa kanyang kagustuhan. Ma'am, nasa kotse pa ba siya? Nasa likod ng upuan, oh. Sige. Lumipat ang suspek sa harapang upuan ng kotse at nagsimulang umatras. Isang 28, sumakay na siya sa kotse, naghahanda na siyang umalis. Nagmadaling bumalik ang deputy sa kotse niya. Ngayon, hinahabol niya ang suspect. Nasa 1080 na kami. Nagkamali siya ng daan sa MJ, kumaliwa sa Bulls Bridge at Miller, Farmer. Sumali si Deputy Sean Serles sa habulan at siya na ang nangunguna sa pagtugis. Lalagpasan ka na namin ngayon. Babae. Si Patrick ang sasama sa kotse. Alam ko na yung bayaran sa ganyang usapan kaya tigilan mo na. Lumiko ang suspect. Mali ang direksyon niya, tumalon siya sa harang. At pagkatapos ay bumangga sa patrol car ni Deputy Witt. 1050 sa SUV 12844. Wala ang likurang gulong sa driver's side pero umaandar pa rin. Tumawid muli ang driver sa gitnang bahagi ng kalsada. Nabangga na niya ang isa pang sasakyan. Dumaan sila sa likuran. 10.50 sa dulo ng gubat. At papasok siya sa gubat. Nawawala na. Mabilis na lumabas ang driver mula sa nabanggang sasakyan. Get on the ground! Bush bond! Pagkatapos dumulas si Deputy Serles sa kotse. Pare Keman, tigil ka na. Hindi ka kinakagat. Hinahabol siya ng 2 deputy. Tumigil ka, makakagat ka, gagalaw ang pulis. Ay, leche. Si Deputy Witt ay natumba. Tumayo ka dyan. Hinuli na siya ni Deputy Serles
Huwag kang gagalaw. Kapag gumalaw ka, matitaser ka. Huwag gumalaw. Kamay sa likod, 30, tapos siyam 5, ikaw sa tabi ko. Inaaresto na ang suspect. Ano ang tawag doon? Pagtakas sa krimen, pagharang, may mga kaso ba ng droga? Ano yung nangyari? Umalis siya. Sinabi niyang nasugatan siya pero hindi naniwala ang mga pulis. Tumakbo ka lang, tandaan mo. Alam ko, sige. Tumayo ka at maglakad. Tumakbo ka dito sa balon. Si Johntay Wilkins, ang driver, ay may maraming kaso at 2 aktibong warrant kabilang ang isa sa Cobb County dahil sa pagtakas. Natagpuan din na ng mga deputy si Wilkins na may dalang 3-4 methylene, oxymethamphetamine at psychedelic na kabute. Wow, live natin kasama ngayon ang isang deputy na nakita sa habulan. Deputy Sean Searles, salamat sa oras ngayong abalang gabi. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ang makita kang tumalon sa ibabaw ng kotse ay parang mahirap paniwalaan. Siguro nga, hindi ito tinuturo sa Police Academy. Baka napanood mo lang sa Starsky and Hutch. Hindi po, hindi tinuturo yon sa academy. Parang mas mabilis para sa akin na dumulas sa ibabaw ng kotse kaysa tumakbo sa gubat doon. Dahil lang sa adrenaline, parang muntik ka ng madapa pero nakasabay ka at hindi ka naiwang malayo sa kanya. Opo sir, tumakbo ako, kumakampay ang mga braso at pagdating sa gilid ng sapa, umupo ako para dumulas at hindi matumba. At binabalaan mo siya tungkol sa aso mo. Hindi po ako K9 officer. Tama ba? Ano mang makapagpabagal o magdalawang isip sa kanya tumakbo. Opo sir. Oo, pero wala yung takot na napanood na natin dito. Minsan kasi yung pulis nagpapanggap na tumatahol sa likod. Hindi mo ba ginawa yun sa kanya? Hindi pa po sir, kailangan ko pang practice in tahol ko bago sabihin sa iba. Sige, grabe matindi yung nangyari pero buti na lang ayos ka pa rin at ang galing ng trabaho mo doon. Salamat talaga sa oras mo, pinahahalagahan ko ito. Opo sir, salamat sa inyong lahat. Sige. Ibig kong sabihin, Hindi niya kailangan ng aso. Mas mabilis pa siya sa ibig kong sabihin. yun ay kakaiba? Grabe yan. O, Akala ko tuturuan mo siya tungkol sa aso. ay hindi, nagawa ko na yon. Tuwing tumatahol ako, sabi ng iba parang poodle ako kaya magpa-practice ako ng tahol ng malaking aso. Ganito. Hindi sa laki ng tahol. Totoo yan. Totoo yan. 1-8 sa signal, 80. Kakasita lang ng pulis ng dulot ang all-terrain vehicle na ito. Tumatakbo ng 63 sa 45 feet pahilaga. Dumaan sa main operator ng 4-wheeler, lalaking itim na may kayumangging damit. Huminto ang all-terrain vehicle sa isang. Huminto 8-1. Mukhang hihinto kami sa Chattahoochee Reserve. Tumingin pabalik ang driver sa opisyal, nag-U-turn at biglang umalis. Ngayon, Pip, papuntang timog kami at dumadaan sa Long Lake. Kung nagtataka ka, ang all-terrain vehicle niya ay Yamaha Raptor na kayang umabot ng higit 80 milya bawat oras, 81 milya bawat oras. PIV Patimog via Rogers Bridge. Pumapasok sa Rogers Bridge. Muntik nang mabangga ng driver ang mga sasakyan at halos matamaan ang patrol car. At umakyat siya sa bangketa. Dumaan sa Spring Cove, kaliwa sa Overlook, diretso sa Lee Overlook. Limampung milya kada oras. Iniiwasan na niya sila sa residential area. Signal 80 pa rin, 53 MPA. Papasok na sa rotonda. Sa paligid ng rotonda, umiikot siya at mukhang pabalik na siya ngayon. Walang ingat. Walang helmet at plaka. Papunta siya sa pribadong ari-arian. Sinusubukan na niyang takasan sila sa pamamagitan ng pagdaan sa mga likod bahay. 4 na gulong. At palabas. Dumadaan siya doon. Siya ay pabalik sa tulay ni Rogers. Nasa kalsada na ulit siya at mabilis na bumibilis. Tapos tumama sa bangketa at nadapa. 41.
Sumakay siya ulit sa all-terrain vehicle. Ikaw, pocheng camp drop at agad siyang binagsak sa lupa. Hindi kita makita sa likod, inaaresto kita. Dumating ang isa pang pulis at ang driver inilagay sa... Kumpirmado ng pulis na may isa nang nasa kustodya. Dahan-dahan lang, ayos ka lang. Kailangan mo ba ng ambulansya? Ibinabalik siya sa patrol car at may huli siyang tanong sa mga pulis. Alam kong baka makulong ako. Sa tingin mo ba uulitin nila yung dati sa maliliit na negosyo? Oo, tatawagan ko sila mismo. Nilalagay mo lang sa panganib ang sarili mo at pati na rin ang iba. Residential area ito. Pare, anong ginagawa mo? Sumasakay lang ako, Luis. Babalik ka na naman sa kulungan dahil hindi ka pa mature gumawa ng tamang desisyon. Kailangan mong managot sa mga ginawa mo. Nasagot na yata ang tanong niya. Kukunin natin ang order na ito. Ayos? Si Tyler Bradley Taylor, 25, ay kinasuhan ng pagtakas, mabilis at pabaya sa pagmamaneho at kawalan ng insurance, plaka, rehistro o helmet. Nalaman na dating Louisiana State University linebacker si Tyler na umalis sa team matapos masangkot sa pagnanakaw sa pawn shop. Okay lang ba kukunin ko na lang lahat o gusto mong ilabas ko muna? Isang deputy ng Coweta County ang kakaparalang sa driver na ito dahil sa sobrang pagdikit ng kanyang sasakyan. Sobrang lapit talaga. Gusto kong lumapit, baka bigla kang promeno para hindi mo siya mabangga. Sinek niya ang lisensya ng lalaki at lumabas na suspended ito. Hoy, lumabas ka ng sasakyan. Sige lang. Lumabas ka ng sasakyan. Lumabas ka ng kotse. Biglang umalis ang driver pagkatapos mag-signal. 80. 184, nasa 10.80 ako, 16 kanluran, papunta downtown, naipit siya sa likod ng school bus. Naayos ko na ang mga spike strips. Sige. Kakadaan lang niya sa school bus, sa gitna ng double yellow line, muntik silang magbanggaan. May deputy na naghihintay na may stop stick. Nakikita ko kayo. Isang magandang biyahe. Dumaan kay Mayor Roy, may tumawag na. Putangin ng pediment. Mukhang isa sa mga gulong ang tinamaan. Lumapit ang deputy para sa pit maneuver pero umiwas ang driver at biglang lumipat sa kalsada kung saan bumangga siya sa isa pang sasakyan. Simula pa lang yan dito, pare. 28, something 23, tolpito. Salamat, pare. Pinalibutan na nila ang driver at tinutukan ng baril. Hindi ko gagawin. Nakaposas na siya at nasa likod ng sasakyan. Aalis na tayo. Malinaw na ayaw talaga niyang pumasok. Tinangka niyang tumawid sa kabila. And pagkatapos, Akala mo tapos na, pero biglang sumakay ulit ang suspek sa manibela at tumakas. Nabangga pa niya ang sarili niyang sasakyan habang ginagawa ito. Hinahabol na nila ngayon ang suspek na nakaposas at gamit ang isa nilang sasakyan. Pinili nila ang patrol car, tumalon palabas ang driver at ngayon ay tumatakbo na sa kalsada papunta sa gubat. Kung saan agad siyang napigil. Uy, ayos na kami, nakuha na namin ito. Nakuha na namin siya at nadakip na. Ayos na kami. Ayos na naman kami. Kalma lang, ayos na kami. Si Antavius Boyd, 19, ay kinasuhan ng 3 aggravated assault, 2 pagtakas kriminal na panghihimasok sa ari-arian ng gobyerno, paghadlang sa mga pulis, hit and run at iba pang paglabag sa trapiko. Ang 22 taong gulang na babae na nabangga at nabundol niya ay nagtamo lamang ng bahagyang mga sugat. Magiging ayos siya, ayos lang. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Handa na akong tumawid sa gitna ng kalsada at sumalubong sa trapiko. Parang 5 bagay ang nangyari. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala at maswerte na iyon lang ang isang sasakyan na tumawid sa mga linya na iyon sa dami ng trapiko. Pwedeng naging mas malala pa talaga. Pero kung paano siya lumipat mula likod ng sasakyan papunta sa harap, siguro pinadaan niya yung posa sa ilalim ng puwetan at nilagay sa harap para mapasimulan ang sasakyan at makaalis. Alam mo, ayaw talaga ng mga tao makita na itinatali o sinisigurado ang kamay at paa ng iba.
Alam mo, may mga paraan na kailangan mong gawin para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Kasi hindi mo talaga mapapaniwalaan hanggat hindi mo nakikita. Hindi mo talaga mapapaniwalaan hanggat hindi mo nakikita. At syempre, ang sumunod na nangyari, bigla na lang siyang tumakas at tumakbo at tuloy pa rin siya. Yan ang ehemplo ng katatagan dyan. Grabe talaga. Magaling ang mga pulis, alam mo yun, nahuli nila siya. Nahuli nila siya? Hindi ka panipaniwala. Ano yun? Triple play na agad yun. Pwede na sana. Dadalin tayo nito sa Atlanta kung saan 4 na kabataang lalaki umano'y sangkot sa gang initiation matapos magnakaw sa convenience store. Matapos barilin ng clerk, tumakas ang mga suspect sa Tesla. Narito ang sumunod na nangyari. Sinusubukan ng mga pulis sa Atlanta na habulin ng isang Tesla na tumakas matapos ang pamamaril sa isang convenience store. Ayan, kumpirmado na ang Tesla. Baron Peters, pahintulot na gamitin ang pit maneuver. Kopya, paparating na. Dapat ay paparating na sa White Hawk. Susunod, maghanda. Huwag mong pabayaan ang iyong bintana. Sinasabi mo ba? Negatibo, diretso kay McDaniel. Oh, may second unit ako, tawagan mo na. May isa pang sasakyan na sumali sa habulan. Sige Phoenix, kami na bahala, kami na tatawag. Helikoptero yan, sinusundan nila ang habulan mula taas. Pinabagal ng Tesla ang trapiko. Pero nakalusot pa rin ang driver. Ngayon, tumatakbo na sila ng higit sa milya bawat oras. Ayos ang trapiko dito. 4:41 PM lugar para maglatag faron. At muntik nang mabangga ang isang naglalakad. Tumawid lang sa harap ng sasakyan, pero bumigat pa rin ang putikong hali. Kapag may pulang ilaw sa unahan, sinusubukan ng driver ng Tesla na sumingit at nawawalan ng kontrol. Hindi. Tamaan mo yan. Ano yon, Dorothy? Mukhang hindi na gumagana ang kotse. Binuksan ng driver ang kanyang pinto at tumakbo palayo. Hoy, papalapit na sa upuan mo, papalapit na sa mga upuan mo, aakyat ka sa upuan na nakataas ang mga kamay mo. Naiintindihan mo ba ako? Tara na, humiga ka sa lupa. Huwag kang gagalaw, ibaba ang mga kamay mo. Habang inaresto ng pulis ang ikalawang suspect. Huwag kang gagalaw, sumpa ko sa Diyos. Ayos ka lang ba? Bilis. Ang kanyang kasama ay mabilis nang humahabol sa driver na mukhang hindi naman lumayo. May posas ako. May posas ako. Pasensya na po sir, hindi ko po alam. Hindi, ayos ka lang, mabait ka. Posasan mo ang driver at pagkatapos ay halughugin mo siya para sa mga armas. May baril siya sa pantalon. Saan banda rito? May gunting ako. Lumabas na nasa medyas niya pala. Laruin natin to. Sasabihin ko sa'yo ang gagawin mo. Ituloy mo lang. Pero mas madaling sabihin kaysa gawin. Maraming bagay, tigilan mo ang paggalaw sa kanya. Sa wakas natanggal niya ang baril pati na rin ang ilang bala. Meron tayong driver dito. Sabi mo, driver. Oh, Tumalon lang ako palabas sa likod ng buhay ko. Ginawa ko, nakalock yung pinto, kaya tumalon ako palabas. ipinipilit niyang hindi siya ang nagmamaneho pero mukhang iba ang sinasabi ng kuha ng chopper na ito. Sige, ako na bahala sa'yo. At sa wakas, ang driver ay inaresto. Let's go back down here where the car's at. nahuli ng pulisya ang ika-4 na suspect na tumakas. Ang 4 na binata, edad 17 to 23, ay may mga kasong aggravated assault at aggravated battery. Si Ryan Tillman naman, habang pinapanood natin, sinusubukan nilang hanapin ang baril. Sabi mo, pwede mo itong itago kahit saan. Pwede mong itago ang baril kahit saan. Masikip ang pantalon niya at sa kabila nito, nagawa pa niyang maitago ang isang full-size na baril sa kanyang bukong-bukong. Ibig kong sabihin, nakakabaliw ngayon kaya dapat suriin ang lahat. Ang susunod ay footage mula Atlanta Police Department kung saan ginagamot ang pasyente sa ambulansya sa labas ng Piedmont Henry Hospital. Ninakaw niya ang sasakyan kahit may 2 paramedic sa loob. Ang mga medic ay nagawang tumalon palabas ng ambulansya habang siya ay tumatakas. Heto ang sumunod na nangyari. Hinahabol ng Atlanta Police Department at State Trooper ang ambulansyang hinijak ng pasyente na siya na ngayong nagmamaneho. Habang lumiliko ang ambulansya, tinangkang gawin ng trooper ang pit maneuver. Umakyat sa bangketa ang driver ngunit di pa rin tumigil. Hinahabol ang ambulansya. Tinatangkang makuha. Sa harap nito para sa patpat. Nasa Troop C3 ang broadcast, bola kay Phoenix.
Uy, paalis na sila. Nasa likod ang kotse mo. Ako na. Mabigat ang trapiko pero huwag mag-alala, hindi pa tayo huli. Na-traffic siya ngayon. Sa unahan may stoplight na pula. Nakatigil pero nagpapatuloy. Ngayon, naipit na sa trapiko ang ambulansya. May isang pulis na bumaba mula sa kanyang sasakyan na may dalang stop sticks at inilagay ito sa ilalim ng mga gulong at isa sa mga gulong ay na-flat na. Kahit 3 na lang ang maayos na gulong, tuloy pa rin ang ambulansya at ngayon ay pumapasok na sa isang residential na lugar. Oo. 2 unit na sa lugar. Hinto na ako. May paparating na gulong? Ayos yan, handa na akong tamaan ng bola. Umuusok na ang natitirang bahagi ng gulong. Ayos. Maghihintay muna ako. Pupunta na ako. Hintayin mo hanggang makuha ko. Sandali. Sandali. Huminto talaga ang ambulansya sa stop sign. Sige, nakatigil sa South Avenue papuntang Kanluran sa Cloud. Bumaba ang mga pulis sa sasakyan habang umalis ang ambulansya na nawalan ng gulong sa pagtakas. Harangin siya, wala na siyang tatakbuhan. Tara, laruin natin siya ngayon. Hey, watch him. Be on gun. Be on gun. Mukhang wala ng daanan. Bantayan mo siya. Umiikot ang ambulansya sa cul-de-sac, umaakyat sa bangketa at iniiwasan ng hukay. Nandito na tayo sa... Pero sa unahan ay may isa pang pulis na naghihintay na may stop stick. Muli, tagumpay ang mga stick at ngayon kailangan ng pulis na pigilan ang ibang mga sasakyan na dumaan dito. May paparating na trapiko. May sira ng ilang gulong at ang ambulansya ay nasa kabilang bahagi ng kalsada patungo sa kasalubong na trapiko. Hinarang ng pulis ang ambulansya at tumawid sa gitna ng kalsada at bumangga sa isang poste ng ilaw. 1050 sa poste ng ilaw. Tara, kunin na natin. Tumalon palabas ang driver na walang suot na damit at tumakbo palayo. Ngayon, itim na sinturon, asul na pantalon. Pinatumba nila ang driver at agad siyang inaresto. Ilalagay natin siya sa neutral na posisyon. Ihiga siya sa tagiliran. At sa itsura nito, suot pa rin niya ang maliit na dilaw na medyas mula sa ospital. Si Adarius Williams, 27, ay nakakulong sa Clayton County Jail dahil sa aggravated assault sa pulis, felony fleeing, obstruction, pagnanakaw at hit and run. At sa totoo lang, inamin niya ang kasalanan sa lahat ng mga kasong yon. At kailangan kong sabihin maganda ang kapit ng mga medyas na iyon. Oo, alam mo, habang pinapanood natin yon, iniisip ko talaga. Isipin mo kung isa ka sa mga sasakyan sa gilid ng kalsada at nakita mong pinipitik ng pulis ang isang ambulansya, di ba? Parang, sandali, anong nangyayari dito? Nabaliw na ba ang pulis? Parang imposibleng mangyari yon. Matapos ang hapon, hinabol ng mga deputy sa Fayette County ang driver na tumakas matapos mahuling gumagamit ng heroin sa labas ng kilalang bahay droga. 54, lumagpas na siya sa Booker, 80 milya kada oras. Lumalakas ang ulan at lumalala ang lagay ng panahon. Lalabas tayo sa pitch para kay McDonough, tama, traffic. Siyam na po na siya. Ang driver ay mabilis nang tumatakbo papuntang silangan patungong Clayton County. Mukhang papasok na tayo sa Clay County. Nasa linya ako ng isa sa kanila, Airware. Gagawin nating hanay. Kakatawid ko lang sa pulang ilaw. Mga unit, papalapit na ako, lumipat sa kanan, dadaan ako, papunta tayo sa... Isa, 58, 55 at Anderson Road. Alan, dadaanan kita sa kaliwa. Ang deputy na ngayon ang nasa unahan sa habulan. Ang bilis ay 154 milya bawat segundo papunta sa ilaw. Tumatakbo ang driver ng 100 milya bawat oras papuntang mataas na paaralan sa Clayton County habang may klase. 54, tumas sa Clayton County. Lumipat ang driver sa kaliwang linya pero imbes na kumaliwa, nasagi niya ang SUV sa gilid. Naipit kami sa traffic. 54, bumagsak na siya.
Nasa kabilang linya na siya papunta sa kasalubong na trapiko. Maling linya ng biyahe. Lumapit ang deputy para sa harang. Hindi ko alam kung sino sila. Pare. Sinusubukan niya ulit. Bilis, 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 bilis. At sa pangatlong beses, Milya bawat segundo. Ilabas ang mga kamay mo, itaas ang mga kamay mo. Ngayon, ano ang mga kamay mo? Hayaan mong itaas ko ang mga kamay mo. Lumabas ka ng kotse, sumakay ka sa kotse ng mga Fed, papapatayin mo ako. mabilis nilang inalis ang driver mula sa sasakyan. Ilagay mo ang braso mong ito sa likod, akala ko papatayin mo ako. Ilagay mo yan sa likod mo. Braso niya yan, may masama siyang espada. Nakikita ko, nakikita ko. Pasensya, ilagay siya sa gilid, may problema. Gumulong ka dito mismo. Opo, sir. May sugat ka pa bang iba bukod sa braso mo? O, saan sa likod ko? Anong nangyari sa likod mo? Matigas at kumikirot siya, pati leeg ko. O, diyan ka lang. Oh, mananatili ako. Nakarating na ang mga deputy ng Clayton County sa pinangyarihan. Bakit ka tumatakbo? Meron siyang parang... Sa Fayetteville, natagpuan siyang walang malay habang nag-i-inject ng droga. Binigyan na namin siya ng 2 narkan. Binigyan na raw siya ng 2. Oo, nakikita ko. Kaya naghihintay lang tayo para sa... Hindi ko alam kung anong nangyari sa braso niya. May malaking butas sa braso niya, siguro dahil sa droga. Nandiyan ang mga emergency medical technician na handa. Si Reese Neely, 40 ay nahaharap sa 14 na kaso kabilang ang felony criminal damage to property, felony fleeing at ilang kasong droga. Kasalukuyan pa rin siyang nakakulong sa Fayette County Jail at inaasahang ooperahan agad ang kanyang braso. 55056, ituloy ang habulan sa sasakyan. At ang helicopter ng Atlanta Police Department. Pupunta kami doon, may aso kami. Meron siyang aso. Kasama ang Automobile Crime Unit, sinusundan nila ang ninakaw na sasakyan. Nakikinig siya ngayon, kakapatay lang ng lugar at mukhang umalis na siya. Lumapit ang opisyal para sa pit maneuver. Sige, kunin mo siya, kunin mo siya, kunin mo siya, kunin mo siya, kunin mo siya. Kunin mo siya ng maayos. 5056, sundan ang sasakyan. Mag-isa lang siya. Huminto ang sasakyang ninakaw. Ang mga nakatayo ay nagtutulakan papunta sa Pitt Street, umakyat papunta sa Pitt Street. Tumakbo palayo ang 2 pasahero. Sige, nasa itaas na kami. Habang hinahabol ng pulis ang 2 suspek, may naiwan para siyasatin ang sasakyan at tiyaking walang tao. Ilabas mo na. Ilabas mo na ang laman ng tiyan. Hindi. Ginawa nyo trabaho nyo tapos nahuli kayo. Hindi ako yun. Wala bang cloud ace, baby? Papunta na sila sa King Street. Tumahimik ka na, naka-gloves pa. Hatid lang kita, parang ngayon lang ang una. Nakaposas ang pasahero habang hinahanap ng chopper ang 2 pang suspek. Sige, nakita ko na ang aso. May pulis na may asong sumusunod na sa kanila. Sige, nakuha ko na siya. Tumatakbo kami pahilaga. Naghiwalay na ang 2 suspek at pareho ng gustong makalabas. Nasa paradahan na tumatakbo. Pero papalapit na sa kanila ang mga pulis. Tinutulak nila papuntang King Street at Peach Street, Bernard. Tumalon siya, 2 silang tumalon sa pader at tumakbo pa kanluran papuntang Standish Avenue. Naghahanap sila ng mapagtataguan, pero hindi nila alam na kitang-kita ng chopper sa taas ang bawat galaw nila. Nakaitim siyang hooded sweatshirt. Tumalon sa basurahan ang isang suspek, kaya hirap silang isara ang takip. May nakita akong tumalon sa basurahan sa 1720 Peachtree Street Northwest. Habang papalapit ang mga pulis, sinikap ng 2 suspek na manatiling tahimik. Sige, may pulis nang lalapit sa basurahan. Pepper spray yan, binarel lang ng pulis sa basurahan. Lumabas ka. At mukhang umepekto ito sa... Sa lupa, sa lupa, sa lupa. Tumalon palabas ng basurahan ang suspek. Hoy, ikaw pangalawa, lumabas ka? Pero ayaw lumabas yung isa. Pangalawa, lumabas ka. Baka yung mga basura sa loob ang dahilan, kaya nawawala ang amoy ng pepper spray. Pangalawang lalaki, lumabas na, taas kamay. Lumabas ka na, bilisan mo. Humiga ka sa lupa, humiga ka sa lupa. Sa lupa. Lumabas siya sa basurahan at nahulog sa lupa. Oh, itim, gumapang ka pabalik. Alam kong sinabi mo, gumapang pabalik. Tuloy lang ang paggapang, bilisan mo. Huwag mo akong tingnan, gumapang ka pabalik. Gumapang papalapit sa mga pulis ang 2 suspek. Tuloy lang ang paggapang, tuloy lang ang paggapang, tuloy lang ang paggapang. At pareho silang inaresto. 50-54, meron tayong 2 detainee. Gusto ko si overconfident ang tapang niya.
Na-recover ng pulisya ang 2 baril, isang ninakaw na police belt at sasakyan. Nahaharap sa maraming kaso ang 3 suspek. Pareho kayong na pepper spray. Sabi ng iba, mas masakit pa raw kaysa ma-taser. Mas masakit pa raw kaysa ma-taser at nakakapanik dahil hindi mo magawa ang gusto mo. Sa akin, kusa na lang pumikit ang mga mata ko. Na pepper spray ako dati sa parang riot. Nung bike ko pa ako, abot ko lang yung duty belt noon. Sabi ko, tol, alalayan mo ako, hindi ako makakita, dalhin mo ako sa ligtas na lugar kasi nakakapanik talaga. Hindi lang agad ang epekto kasi ilang araw pa bago mawala, kahit maligo ka pa, bumabalik pa rin sa mata. Sobrang sama ng pakiramdam. Mas pipiliin ko pang ulitin yun ng 100 beses.